Ito ang kwento dito sa Santo Tomas, Batangas. Mga kapipol, ito ang Santo Tomas, Batangas. At kung babalikan natin ang 1925, sa panulat ni Aurora R. Hernandez, nakilala ang Santo Tomas na lugar daw ng mga engkanto. At noong 1925, merong babaeng nagngangalang Trinidad na ang palayaw ay Trining ang nakasal daw sa isang engkanto. At ayon pa kay Aurora, si Trining daw ay pinangakuan ng engkanto na nagkatawang tao na kung sakaling siya ay magpapakasal sa engkantong ito, ay makukuha niya ang lahat ng kayamanan na meron ng engkanto. Ngunit ang pagpapakasal daw sa isang engkanto ay merong malaking kapalit. Ito ay ang pagkawala at hindi na muling makita ng iyong pamilya. At makalipas nga ang napakaraming taon dito sa Santo Tomas, Batangas, ay wala nang balitang lumabas pa kung saan matatagpuan si Trining. Ito naman daw ang lumang bahay sa may likod ng simbahan ng Santo Tomas, kung saan ayon sa ilang residente ay may nagpapakitang lalaking pugot ang ulo. Mga kapipol, dito sa Santo Tomas, Batangas ay may nakasama tayong dalawang teenagers na may i-reveal tungkol sa isang lugar na parang meron daw nagpapakita o nagpaparamdam. Hi ate, anong name mo? Isabel po. Isabel, and ilang taon ka na? 18 po. 18 years old, kuya. Giancarlo po. Giancarlo, ilang taon ka na, Giancarlo? 18 po. Kayo ba ay ipinanganak dito sa Santo Tomas, Batangas? Kayo ba ay lihitimong Batanggenyo? Yes po. Pwede mo bang sabihin kung saan kayo nakatira dito sa Santo Tomas, Batangas? Taga Las Palmas. Taga Las Palmas Village, Poblacion 3 po. Doon din po. Kasi magkaano-ano kayong dalawa? Ano po kami, kababata kami talaga. Magkababata. So ibig sabihin, lahat ng maririnig natin sa kanila, legit kasi sila po ipinanganak dito sa Santo Tomas, Batangas. Ano yung istorya na parang narinig ko na parang may bulong-bulungan na meron daw nagpaparamdam malapit sa simbahan? Sabi-sabi po siya dito. Meron daw po dun sa may gilid ng simbahan, meron pong lumang bahay doon na meron daw pong nagpapakita na mga pare, pugot ang ulo, pero di ko po alam kasi di ko pa siya nakikita talaga. So, matagal na yung usap-usapan dito? Matagal na po, parang elementary pa lang ako, usap-usap na talaga siya. Ngayon college na ako. Pag dumadaan ka doon, kasi kung usap-usapan na may nagpapakita dong pugot na ulo at kung ano-ano, may nararamdaman ka bang kakaiba, kilabo, tumitindig ba yung balahibo mo? O naranasan mo na bang dumaan doon ng gabi? Kasi syempre iba pa rin yung feels, mga kapipol, kapag may araw ka dadaan. Mas malakas yata yung pakiramdam kapag madilim o kaya oras na ng gabi. Pag gabi naman po nadaan kami, hindi naman po siya doon sa may saktong talaga. Matadaan na namin siya, makikita lang namin madilim. Lumang bahay sa may likod ng simbahan, tama ba ako? Opo. Pwede nyo ba akong samahan doon? Okay po. Masyado silang mababait at saka masunurin. Meron ba kayong gustong i-shout out, mga kapitbahay ninyo, mga teachers ninyo, kamag-anak ninyo, o baka gusto nyo i-shout out yung nagpapakitang pugot na ulo doon sa lumang bahay? Shout out sa family ko, Manzulim family, and sa mga best friend ko sa Las Palmas. So yun lang naman. Ikaw? Happy Fiesta, Santo Tomas. Kailan pa lang piyesta? March 7 po. So magbe-birthday din po ako. Ay, advance happy birthday. Kailan ang birthday mo? March 5! Well, maraming salamat sa pagpapaunlak ng interview na ito. At syempre, sana sa inyong paglalakad, pupunta ba kayo ng perya? Sana sa paglalakad ninyo papuntang perya ay wala kayong makitang pugot na ulo. Ang simbahan na nasa aking likuran ay ang simbahang tinutukoy ni Isabel.
Mga kapipol, ito ang lumang bahay, ang tanging lumang bahay ngayon na nakikita ko sa likod ng simbahan. Maswerte tayo na natagpuan natin ang apo ng may-ari ng bahay na ito. At para malaman natin ano nga bang istorya sa likod ng lumang bahay na ito, kausapin natin siya. Pwedeng malaman yung pangalan mo? Ako po si Emmanuel Castillo. Emmanuel Castillo at ang pagkakaalam ko ay ikaw ay related sa may-ari ng bahay na ito. Yes po, bali ako po ay apo sa tuhod na. Talampakan na ata yun, apo sa talampakan. Okay. Tapos, bali, Pwede bang malaman kung anong pangalan ng may-ari ng lumang bahay na ito? bali kasi po ay namatay siya since 7 years old lang po ako. Tapos natandaan ko po noon ay Oreng Dimaano po ang pangalan ng ano. Kapatid po siya ng tatay ng lolo ko. Emmanuel, meron akong istorya na narinig kay Isabel na ito daw ay bulong-bulungan. Kumbaga parang istoryang sabi-sabi simula nung siya ay bata pa at magpahanggang sa ngayon ay naikukwento niya sa mga kakilala niya na ito daw lumang bahay sa likod ng simbahan. Hindi ko alam kung ito yung tinutukoy niya pero so far kasi mga kapipol, ito na lang ang lumang bahay na nakikita ko sa may likod ng simbahan kasi yung iba renovated na. Ang kwento ni Isabel ay dati daw, nung sinaunang panahon, malamang ito ay panahon pa ng mga lola mo, ay may nakikita daw dito na mga kaluluwa ng mga namatay na pari. At ang mas nakakatakot pa ay ang pagpapakita ng isang lalaking pugot ang ulo. Ikaw bilang kamag-anak mo ang may-ari ng bahay na ito at bilang ikaw ay nakatira mismo sa lugar na ito, narinig mo ba ang istoryang ito o meron ka bang sariling karanasan? Meron ka bang sariling experience dito sa lugar na ito? Bali po yung since 7 years old po ako, lola ko po mismo yung nagpakita sa akin. Ito po kasing daan na to ay open canal po dati, bago po siya ano. Tapos kami po ay nakatambay lang doon sa may bahay, tapat ng gate namin. May tumawag po sa akin isang matanda. Tapos tinawag niya po ako. Pumunta po kami doon sa may mismong harapan ng bahay nila. Tapos ang sabi niya sa akin, bless. Bless ka muna. Binigyan niya po ako ng 15 pesos noon. 10 pisong plata, isang 5 pisong dilaw. Tapos po, nung napag-bless po namin, hinawakan niya po yung kamay ko. Then sa open canal po na ito, doon po siya mismo humiga. Tapos ako po bilang apo na bata din, natakot po ako, tatakbo po ako sa lolo ko. Then nung sinamahan niya po ako, nung lolo ko dito, mga kapatid ko, may isa pong dagang malaki po talaga na malaki. Sabay takbo po dun palayo sa amin. Yun po, then 2 weeks or magto 2 weeks po ako nilagnat noon. Tapos dinala po ako sa albularyo na ang sabi po sa akin, lola ko nga daw po yung Wait, may binigay sa'yo, di ba? Yes po. Siyempre kung may binigay sa'yo, nakausap mo ng malapitan, nakita mo ng malapitan, Nahawakan hindi mo, nahawakan Yes mo pa, po. hindi mo na aninag kung Hindi- anong itsura ng matandang Hindi babae. ko po kasi talaga kasi ako po ay 6 years old na pumunta dito kasi sa Cavite po ako lumaki 1 to 6. Bali kaka-6 ko lang po, pumunta po kami dito. Tapos nalaman po kasi namin patay yung lola ko. Ako po talaga hindi nasilip sa anumang kabaong po talaga. Tapos hindi ko po talaga kilala yung mukha niya. Then nung pagka-7, isang taon na po nakalipas, yun po, nagpakita po siya sa akin. Grabe. Nakakakilabot yun eh. Ang istorya niya is, hindi niya nakita talaga ang lola niya na namayapa na. And yet, may nagpakita at ang mas nakakakilabot ay nahawakan pa niya at may nagpatunay na albularyo na ang sabi nito, yun mismo ang lola mo. Bali, ngayon po ay yung 10 pesos na plata sa 5 pisong coins po ay hawak pa po ng lolo ko, yung binigay po sa akin. Kaso po ay tulog na yung lolo ko kasi matatanda na din po. Ngayon po ay hanggang ngayon hawak po niya yung coins na binigay sa akin. Kasi ang sabi nga po nung albularyo ay isa yung instrument na siya yung magpapagaling sa mga sakit ng aking pamilya. Nangyari ba? Yung pera na ito, yung sinasabing instrument na galing sa lola mo na magpapagaling sa mga sakit ng pamilya mo, nagkatotoo ba ito? Bali po kasi, yung family po namin ay lahing high blood, diabetes, tapos sa puso po.
Dati, may namamatay po sa pamilya namin na 34, 33, tapos mga 25. Pero po ngayon, namamatay na po. Hindi naman po talaga na nakakatuwang may nawawala. Naabot po sila ng 74, 84. Bali, yun po yung nagiging ano namin, yung perang yun na nakakapagpahaba pa po ng buhay ng pamilya namin. So kung ang pamilya nyo lang ang tatanungin, naniniwala kayo na ang perang iniwan ng misteryosang babae o misteryosang matandang babae nung kabataan mo, ito ang nagpagaling ng mga sakit o nagpahaba ng buhay ng pamilya nyo? Yes po. Pero ngayon naman po ay marami din po nakakapagsabi, mga kaibigan ko po, na meron daw po talaga dito, pero yun po ay nakabelong itim na nakadress. Yun daw po yung suot ng lola ko nung nasa Cabao. Marami po. Yung lola ko po kasi, nagtitinda siya ng palamig. 3 pesos pa po ang isang takal na. Diyan po palagi yung tindahan niya. Diyan po daw palagi nakapwesto na nakaupo. Yun po yung mga sabi-sabi ng mga kaibigan ko. Kasi yung kaibigan ko po talaga, hindi daw nagkakaibigan ng mga bata. Bali, 45 years old, 47, mga ganon. Kaya naniniwala din po ako sa kanila. Yun po. Kaya nagtatanong-tanong din po ako sa lola ko kung ano suot ng lola ko na namatay. Yun daw po talaga. Belong itim tapos dress na itim. Mga ka-people, iba't ibang istorya, iba't ibang tao. Pupwedeng maniwala kayo, pupwedeng hindi. Pero mananatiling misteryo ang bumabalot sa lumang bahay na ito. Maraming salamat, Emmanuel. Thank you so much. Si Alvin po ang tumulong sa akin para mahanap yung lumang bahay sa likod ng simbahan na tinatawag ni Isabel. So Alvin, maraming salamat sa'yo. Saan ka nila makikita dito sa Santo Tomas, Batangas? May pinagtatrabahuhan ka ba o anong meron sa'yo dito sa Santo Tomas? Piyesta po kasi dito vendor po ako dito Vendor ng Mga laruan, mga sisiw, ganun. saan ka nila pwedeng makita? Dito lang po sa simbahan. Vendor po siya ng kung ano-anong paninda dyan sa may tapat ng simbahan. Bilhan nyo si Alvin. Lumang simba. So mga people, at kung dito ka nakatira sa Santo Tomas, Batangas at magpahanggang sa ngayon ay hindi ka pa nakakapasok sa Rose and Grace Restaurant, ang tanong ng mga Batanggenyo, taga Santo Tomas ka ga talaga? Taga Santo Tomas ka ga talaga? Kahit anong istorya, kahit saang lugar, kahit sinong tao, basta't interesado ang mga people, pupuntahan natin mga ka-people. Dahil ito ang content na ikukwento ko ang mga kwento nyo. Basta ang mahalaga, dapat totoo. Ako si DJ Once at ito ang Content Create Ko by DJ Once. Kaya follow and subscribe na please.